Aminado ang DepEd na may learning crisis ngayon sa Pilipinas. Sa gitna po yan ang patuloy na kakulangan sa mga classroom at kahinaan ng maraming bata sa pagbasa. Saksi, si Ivan Mayrina. Ang nasunog na San Francisco High School sa Quezon City. 1980s pa raw itinayo at may mga problema na sa linya ng kuryente. Yan ang nakikitang posibleng sanhi ng sunog ng Bureau of Fire Protection. Kaya utos si Pangulong Bongbong Marcos na nag-inspeksyon doon kanina. Suriin ang electrical system ng paaralan. Pinakargahan na natin ng computer, ng bagong fan, na yung iba aircon. We have to look at the other schools also. Natiyakin na at the very least may magandang fuse box para hindi makapag-overload sa ating electrical systems. We opted to revert to double shift para po ma-accommodate po yung mga bata na nawalan po ng classroom dito po sa old building. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, plano magtayo ng bagong gusali na posibleng matapos sa loob ng 1 taon. Nagpaliwanag din si Angara kung din ang problema sa classroom ng paaralan sa Naik, Cavite, kung saan magta-3,000 enrollees pero 6 lang ang classroom. Yung eskwelahan namin doon, parang ang datos doon, 900% ang increase sa enrollment. So hindi nakakahabol po yung construction. Relocation area anya ang Naik, kaya ganoon na lamang ang bilis sa pagdami ng mga nag-e-enroll. Hindi rin anya basta-basta makapagtayo ng mga school building dahil walang espasyong pagtatayuan. Sa pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 at ng Philippine Institute for Development Studies, lumabas sa problema rin ang espasyo sa urban areas para sa ibang bahagi ng Calabarzon, gayon din sa Metro Manila, Soc-Sargen at BARM. Hindi lang yan ang problemang sumalubong sa sektor ng edukasyon sa muling pagsisimula ng klase. Sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City, 38 estudyante ang mahina sa pagbabasa. Kaya tinututukan ng mga bata sa after-school tutorial. Ang sinisisi ng marami, ang pag-lockdown ng COVID-19 pandemic dahil matagal na hindi na ibalik ang face-to-face classes. Pero sabi ng United Nations Children's Fund o UNICEF, bago pa ang mga lockdown ay may learning crisis sa bansa. Sa pag-aaral nga nito noong 2019, lumabas sa 9 sa 10 Pilipinong nasa grade 5, hindi kaya magbasa na angkop sa kanilang grade level. 83% o mahigit 8 naman sa 10 ang hirap sa basic mathematics. Pinakamalala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at lumala pa yan noong pandemya. Hindi na yan itinanggi ng Department of Education. 100% nag-worsen kasi may mga bata na hindi pa marunong magbasa, nasa bahay lang sila, hindi nila kasama yung teacher. So, paano sila matututo? Dismayado rin ang Pangulo sa senior high school curriculum. It is just expressing the same frustration that I expressed in the first place. Kasi it's costing more for the parents. Kasi nadagdagan ng 2 years pa. Sa 10 years, wala namang advantage. Wala naman naging advantage, hindi rin nakukuha sa trabaho. Sa isang pahayag, dati nang inamin ni Angara na hindi maayos ang implementasyon ng senior high. Pero nasa kamay na ng Kongreso ang desisyon kung ipagpapatuloy pa ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.